Magandang araw po sa inyong lahat ha. Pasensya na. Hindi ako nakapag-vlog kahapon Biyernes. Normally Sabado hindi ako nagva-vlog, nagpapahinga. Pero kahapon po masyado akong naabala kasi meron akong mga inaayos sa mga papeles para submission sa aking asylum, no. Mabuti na lang ho pinag-aralan ko mabuti yung mga papeles dahil meron pala ako dapat na sagutin, no, dahil may isang Pilipino na tumutol sa aking pagkaka-asylum. Dati hindi ko masyado pinansin dahil sabi ko, well, hindi siya fan ko dahil 13,300,000 naman yung bumoto sa akin nung ako'y tumakbo ng Senado, hindi siya isa doon, no? Pero, nung pinag-aralan ko muli, kinailangan talagang detalyadong sagutin ko yung kanyang mga paratang. Anyway, wag na natin i-discuss yan, no? Nakakabuwisit lang ng araw. Pero gaya ng aking sinabi dati, no, pag-uusapan natin ngayon ang bagong Associate Counsel ni Tatay Digong na Beauty and Brains. Walang iba kundi si Kate Gibson. Alam niyo si Kate Gibson ay kasama ni Peter Haynes nung napawalang sala nila itong si Bemba. Itong si Bemba, dating Vice President ng Congo, ay importante yung kaso niya kasi ito yung kauna-unahang kaso na completely na overturn ng conviction sa appeals chamber ng ICC. No? Pero hindi lang ito ang kasong hinawakan ni Kate Gibson. Bihasang-bihasa siya talaga sa International Criminal Law. Dahilan kung bakit kampante naman ako na talagang napakamabuting kamay ngayon ang nagdedepensa kay Tatay Digong. Bukod kay Bemba, si Kate Gibson ay naging co-counsel din doon sa kaso ni Nita Ganda, nasa ICC rin yan. Tapos meron siyang sa Kosovo Specialist Tribunal, abogado ni Hashim Thaki. Tapos kay Charles Taylor, at saka kay Karadzic sa ICTY, at saka kay Justin Mugonzi sa ICTR. At siya rin po ngayon ay tumutulong doon sa fact-finding mission sa Myanmar at saka abogado ng mga Rohingyans, no? Doon sa kanilang reklamo na gine-genocide sila ng iba't ibang bansa ngayon, no? Lalong-lalo na ng Myanmar, no? So, meron po siya talagang ties with Southeast Asia at ito yung mga Rohingyan at kampante po talaga ako gaya na aking sinabi na talagang nasa mabuting kamay si Tatay Digong. Well, in any case, bukod po dyan, ang tanong, bakit ba importante nga yung napanalo ni Peter Haynes at saka ni Kate Gibson na si Bemba? Si Bemba po, Vice President ng Democratic Republic of Congo. Siya ay inakusa ng crimes against humanity and war crimes. Pero napatunayan nagkasala, napawalang bisa naman on appeal. Well, ito po gaya ng aking sinabi, kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng complete reversal ng judgment ng ICC. No? Hindi pa po yan nauulit na nagkaroon na talagang nabaliktad ang desisyon ng trial chamber sa appeals chamber. So bigatin po talaga itong si Peter Haynes at saka si Kate Gibson. Now, ano ba yung dahilan ko bakit napawalang sala itong si Bemba? Well, alam niyo po kasi yung mga pamamaraan para magkaroon ng pananagutan sa International Criminal Law, kapag ikaw nag-utos, kung hindi naman ikaw nag-utos, ay yung sa tinatawag na command responsibility. No? Sa command responsibility, galing po yan sa Pilipinas, kaso ng Yamashita. Ang sinasabi dyan, nung panahon kasi na pinapatay ng mga Hapon yung mga sibilyan sa Pilipinas, ang naging depensa ni Yamashita, wala naman ako doon sa lugar ng patayan, hindi ko in-order yan. At dahil hindi ko in-order yan, wala akong pananagutan. Pero ang sabi nung tribunal na nag-convict kay Yamashita ng Philippine Supreme Court actually, no? Well, actually American Supreme Court, pero Philippine Supreme Court din yan, hindi dapat ganyan ang depensa kung ikaw ay isang military commander. Pag ikaw ay military commander, dapat alam mo, meron kang isang siste at dapat alam mo kung anong ginagawa ng mga kasundaluhan mo. No? At kapag ikaw ay hindi nagkaroon ng siste para masigurado na tumutupad sa batas ng umiiral pag merong labanan, yung tatarget ng sibilyan, wag tatarget ng mga protektadong mga instalasyon, ikaw ay magkakaroon ng pananagutan. Yan yung command responsibility. Pero dito kay Bemba, dahil siya isang vice president, ang naging desisyon ng hukuman ay hindi sapat na patunayan na walang siste si Bemba para masigurado na yung batas ay natutupad ng kanilang kasundaluhan. Bakit? Kasi hindi naman siya military commander. Siya ay isang civilian commander. Siya ay isang vice president. At dahil dyan, sabi ng appeals chamber, dapat merong ebidensya na talagang alam niya yung nangyayari. Yung mga krimen na nangyayari sa ground at wala siyang ginawa para siya ay mapanagot sa mga krimen nangyari. No?
At ang sabi nga ng tribunal, hindi enough na merong presumptive knowledge. Hindi enough na palibhasa siya ay military commander, dapat alam niya. Dahil siya ay isang civilian commander bilang isang vice president, dapat meron talaga siyang alam. At dahil despite na alam niya yung mga krimen na nangyayari, wala siyang ginawa. So importante rin po yan sa larangan ng International Criminal Law kasi yung kakanunahang desisyon na nagsasabi na may pagkakaiba ang command responsibility pag ikaw isang military commander at ikaw isang civilian leader. Pag ikaw isang military commander, dapat meron kang siste at hindi mo magagawa o magagamit na depensa na hindi mo nalalaman ang nangyayari. Pero kung ikaw naman ay civilian president o vice president, kinakailangan mapatunayan na may aktual na knowledge ka, aktual na kaalaman na nangyayari mga krimen at wala kang ginawa. Well, in any case, usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsanib puwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po buwagin ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa ko sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na mayroong hukuman mapupunta mga biktima kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon gusto silang buwagin ng tatlong pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiksyon. Palibhasa, gusto nila magkasweldo, nakalimutan na nila na hindi naman sila binuo para maging substitute sa mga lokal na hukuman. Dapat gumana lang sila pag ang mga lokal na hukuman ay hindi po pwedeng gumana, unable or unwilling. Pero kita mo nyo naman sa kaso ni Tatay Digong, bagamat bukas ang hukumang Pilipino, bagamat nagbibigay katarungan sa mga biktima ng illegal na killings gaya ng pamilya ni Kian, nagpupumilit ang International Criminal Court na magkaroon ng jurisdiction kasi nga mawawalan ng trabaho mga West, prosecutors at iba pang mga empleyado ng hukuman. Yan po ang mangyayari kapag masyadong makitid ang pananaw ng mga tao sa isang institusyon. Imbis na mapalakas yung kanilang institusyon at mainganyo yung mga ibang bansa na sumapi, na ayaw pang sumapi dati dahil talagang natatakot sila, magkakaroon ng overreach o talagang babaliwalain na hukuman ng soberenya at pagiging independyente ng mga iba't ibang bansa, gaya ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo tuloy matuturn off yung mga bansa na sumali sa ICC. At ngayon nga, hindi lang sila nagto-turn off, kung hindi, hinihimok pa ngayon ni Trump ang China at ang Russia, tatlong pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig na talagang buwagin na ang ICC. Hindi ko po alam kung ano maging kasagutan ng China at ang Russia. Pero ang Russia, abay posible po yan dahil nag-issue na ng warrant of arrest laban kay Putin at ang sagot naman ng Russia dyan, nag-issue rin sila ng warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC na pumirma sa warrant of arrest laban kay Putin. So ang China naman, nagmamasid yan. Pero ang China talaga, hindi po sumapi ng ICC. So hindi ako magugulat kung talagang pati ang China ay sumapi na talaga dito sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng united front against ICC. Ang tanong, pag nabuwag ang ICC, ano mangyari kay Tatay Digong? Simple. Dahil kung mabuwag ang ICC, wala nang trial si Tatay Digong, dapat mapauwi na sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. So bagamat si Tatay Digong ngayon ay merong magagaling na abogado at sa tingin ko, at sa totoo lang po, hindi lang sa tingin ko, sa totoo lang po ako ay nakakatulong ng himbing knowing na talagang wala na ibang gagaling pang mga abogado para mag-abogado ni Tatay Digong, bukod pa doon sa pwede siya mapawalang sala nitong mga abogado niya, baka naman mapabilis ang pagpapalaya kay Tatay Digong dahil pag nagsanib puwersa ang pinakamalalakas, pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, US, Russia, China, nabugi ng ICC, baka nga mangyari yan. Pag nabuwag ang hukuman, welcome home, Tatay Digong. Pagdasal po natin ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Ito po ang inyong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.